Baka yung mga taong nasa paligid ko, hindi ako maintindihan. Tingnan mo si brother, pinakain na ng hingi pa, walang hiya, ang kapal. So, diba? Saan pa natin may hahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad dito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. Ipinangaral ni Jesus sa mga tao ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad ng mga ito hanggang sa makakaya pa nilang makinig. Tuwing nangangaral siya sa kanila ay gumagamit siya ng talinghaga, ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila na lamang. Pansinin po ninyo ito sa aking huling binasa. Sa mga tao, ipinapaliwanag niya ang talinghaga hanggang kaya pa nilang makinig. Wanto sawa, unlimited, di ba? Siguro noong mga panahon na yun, walang time limit, no? Siguro dahil na rin sa kasabikan ng mga tao, wala silang kasawa-sawa. Hindi sila naboboring siguro sa pakikinig sa ating Panginoong Yesus. Eh bakit? Ang Panginoong Yesus kasi kapag nangangaral, may kapangyarihan, may conviction, di ba? May convincing power siya. Hindi lang nako-convince yung tao, nako-convict pa. Convincing, conviction, at saka conversation. Nagkakaroon ng conversion. Di ba? Nagkakaroon ng pagbabago. Kaya hanggang kaya nilang makinig. At kapag sila na lang, sabi sa ating binasa, ipinapaliwanag pa niya sa kanyang mga alagad yung kahulugan ng talinghaga. Bakit? Maaaring siguro, tinatansya ni Jesus yung kakayahan ng pag-abot ng pag-unawa ng kanyang mga tagapakinig sa mga ordinaryong pagtitipon, sa mga ordinaryong mamamayan, sa mga ordinaryong mananampalataya, sa ordinaryong mga tagasunod. Hindi niya nilalaliman ang kahulugan ng kanyang pangangaral at pagtuturo. Pero pagdating sa mga alagad, dito niya na dinidetalye, ipinapaliwanag ng malalim. At may mga panahon pa nga na ang mga alagad ay nagtatanong, Panginoon, ipaliwanag mo nga sa amin ang iyong talinghaga. O sila man din, hindi nila naiintindihan minsan yung pangangaral ni Jesus doon sa mga tao, sa pangkalahatan. Bakit? Kasi may layunin po ang talinghaga. Yan. Ito yung ikatlo pala. Ito yung ikatlo, may layunin po kasi yung talinghaga. At una, na layunin ng talinghaga, nabanggit na natin kanina, na ang talinghaga ay isang maikling kwento, maikling salaysay, na naglalarawan ng makalangit na katotohanan, maka-espiritual na katotohanan, na pwedeng makapagturo ng espiritual na katotohanan, pwedeng makapagturo ng moral lesson, tinatawag. Ang unang layunin kung bakit ginagamit ni Jesus ang patalinghagang pagtuturo ay upang yung mga tao na makikinig sa Kanya, na mga ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan, maaabot ng kanilang pangunawa yung gusto niyang ituro. Yun yung unang layunin . Maabot ng kanilang pangunawa. Bakit? Maaaring noong mga panahon na yun, ang karamihan sa mga mamamayan, walang aral, walang pag-aaral, sapagkat sila'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang bansa. Sila'y mga alipin. So ilan lang sa kanila ang mga nakapag-aral. Ito mga ordinaryong mamamayan, baka wala pang aral na nararanasan. Kaya para kay Jesus, hindi niya ginagamitan ng mabibigat na mga pananalita, na mga pagtuturo, baka hindi nila maabot, baka hindi nila ma-absorb, baka hindi nila maintindihan, maunawaan. Kaya binababawan. Ginagamitan ni Jesus ng mga patalinghagang pagtuturo ang mga mensaheng gusto niyang ipahatid upang maabot ng kanilang pangunawa. Yun yung unang layunin ng talinghaga. Pangalawang layunin ng talinghaga ay ganito. Sabi natin kanina, maingat ang Panginoong Jesus sa pagtuturo at pangangaral sapagkat alam natin na si Jesus ay maraming tagapuna. Mga Pariseo, mga eskriba, mga matatanda ng bayan, mga sinugo ng kawal ng mga Romano o mga tiktik ng Romano, maraming nagmamanman sa Kanya para hindi siya mapagbintangan, maakusahan, masakdalan ng mga salita. Gumagamit siya ng mga patalinghaga upang ang mga kaaway niya ay walang magamit na salitang laban sa Kanya. So umiiwas siya sa mga critics, inililihis niya yung mga critics niya.
Kaya nga minsan kapag siya gumagamit ng talinghaga, minsan naiintindihan ng mga Pharisee at Iskriba na sila yung pinapatamaan di ba? Nagagalit yung mga Pharisee at Iskriba parang tayo yata ang pinapatamaan nito. Ginagamitan lang yan ng talinghaga. O di ba minsan tayo man, ako na ako bago-bago pa, na-assign po ako sa isang lugar na gabi ang gawain. Noon kasi uso na ang gawain, pagkatapos ng gawain, kumakain sama-sama mga manggagawa, mga choir, kasama yung nag-guest na preacher nila. Nung ako po'y pumunta dun sa bahay, ang kanila pong handa ay napakasarap. Tinolang manok na native, ginataang laing, tapos piniritong galunggong. Magkakaterno, ang sarap. Sabi ko doon sa may-ari ng bahay habang kami kumakain, "Sister, ang sarap naman ang pagkaluto ninyo ng laing." Sabi nung sister, kasi po Bicol po ako kaya maalam ako magluto. Ay talaga po, kaya pala masarap. Syempre gusto ko pang kumain. Sabi ko doon sa sister, "Sister, ito bang masarap na laing na kinakain natin ngayon? Pag kinain ko ba yan sa aming bahay, ganyan din ba kasarap?" Sabi nung sister, "Huwag kayong mag-alala, Brad, ipagbabalot ko kayo." Tingnan ninyo. Nanghingi ba ako? Hindi. Gumamit ako ng patalinghagang pananalita. Bakit? Kasi kung direkta kong sasabihin, "Sister, pahingi naman ng gabi, mag-uuwi ako, pagbalot mo ako," baka maakusahan ako. Baka yung mga taong nasa paligid ko, hindi ako maintindihan. Tingnan mo si brother, pinakain na ng hingi pa, walang hiya, ang kapal. Diba? O dahil gumamit ako ng patalinghagang mga pangungusap, "Sister, ito bang masarap na laing na kinakain natin ngayon? Pag kinain ko ba sa aming bahay, ganyan din ba kasarap?" Magaling yung pick up niya, matalas yung pick up niya. Anong sabi niya? "Huwag kayong mag-alala, Brad, ipagbabalot kita." O tingnan ninyo, nanghingi ba ako? Indirect, pero hindi direktang pananalita. Para mailihis ko kung sino man yung mga critics doon na hindi ako maiintindihan, na hindi ako gusto. Ganun ang ginagawa ng ating Panginoon. Kaya minsan patalinghaga siya na nangungusap, nagtuturo, nangangaral upang yung mga nagmamanman, yung mga nag-aabang sa kanya para hanapan siya ng kamalian sa lahat ng kanyang sasabihin ay walang magamit laban sa kanya. O diba? Yun po yung layunin ng talinghaga. Ikatlo, mga kapatid, na layunin ng talinghaga. May mga pangangaral at pagtuturo ang Panginoon na minsan masakit. Talagang tagus, direct. Pansinin po ninyo si Pedro, di ba? Minsan tinawag niya ngang Satanas "Satanas, lumayo ka sa akin." O, di ba? Hindi ba nasaktan doon si Pedro? Sa ganoong kadirektang pangungusap, pagtutuwid at pagtawag sa kanya. Hindi naman si Pedro ang tinawag niya Satanas, kundi yung kanyang isip, yung kanyang nasa kalooban, yung kanyang gustong mangyari, kasi hadlang yon sa ikatatagumpay ng ating Panginoon. Iniiwasan ni Jesus na ang mga tao makakapakinig sa Kanya. Kapag direkta niyang pinangaralan, direkta niyang tinuruan, baka sila'y masaktan. Alam naman natin na kapag ang isang tao'y direkta nating sinabihan, kapag nasaktan, lumalayo yan nagkakaroon ng pader. Kaya darating ang panahon, di na tayo papansinin, iiwasan tayo. Bakit? Nasaktan sila nang tayo magsalita sa harap nila. Kaya umiiwas sila, nagkakaroon tayo ng pader. Si Jesus hindi ganun. Kaya minsan ang Panginoong Hesus ay gumagamit ng mga pangangaral sa pamamagitan ng mga talinghaga ay upang hindi gaanong masaktan ang mga taong nasa kanyang harapan. Pero kapag ang kaharap niya, mga Pharisee at Iskriba, nasasaktan na nga sila kapag hindi direkta minsan nga may mga patalinghaga, alam nilang sila pinapatamaan, nagagalit di lalo pa kaya kung direkta niyang sasabihan ang kanyang mga kaaway, ang mga Pharisee at Iskriba, "Kayo, ang katulad ninyo ay mga libingan, malilinis, mapuputi sa labas, sa loob, puno ng kabulukan." O di ba nagagalit sila minsan? Kasi direkta Kung ginagawa ni Jesus ito sa mga Pariseo, Iskriba, Sadducees, matatanda ng bayan, hindi niya ito ginagawa sa mga ordinaryong tagasunod niya. Bakit? Baka masaktan at tuluyang lumayo. So ano yung layunin ng talinghaga? Maabot ang pangunawa ng mga ordinaryong tagapakinig niya. Pangalawa ay upang ilihis ang kanyang mga kalaban at hindi makakuha ng mga salitang pwedeng gamitin laban sa kanya. At ikatlo ay upang hindi gaanong masakit. Minsan totoo din naman ang malumanay na salita, di ba? Minsan nakakapagpabago Hindi lahat ng malalakas sa salita at pagsigaw ay nakakapagbabago sa isang tao. Minsan yung pabulong lang nakakapagpabago di ba?
Ang malumanay na pananalitay nakakapagpabago, nakakapaghilom ng sugat, di ba? Nakakapagpagaling ng nararamdaman sa katawan. So, thank you for your smile, along with the sweetness